evening, family. Pahayag 1:9 hanggang 20. Isang pangitain tungkol kay Kristo. So, yung sinulat natin dito yung verse 18. At ang nabubuhay, namamatay. Ako, ngunit tingnan mo. ako'y buhay at nananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at daigdig ng mga patay. So, sinulat ko to nung 7:37 PM, 5/6/25. Basahin na po natin yung buong aklat. Isang pangitain tungkol kay Kristo. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Noong ako'y nasa isla ng Patmos, sapagkat ipinangangaral ko ang salita ng Diyos at nagpapatotoo para kay Jesus. Noon ay araw ng Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig kong mula sa likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa 7 iglesia: sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakita ko ang 7 ilawang ginto na nakatayo sa gitna ng ilawan, ang isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay nasa kasing puti ng balahibo ng tupa o niebe, at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tanso, pinakintab, at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang matalas na tabak na magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ng kanyang kamay, ang kanang kamay, at sinabi, huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay na matay. Ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang susi ng kamatayan at daigdig ng mga patay, kaya't isulat mo ang iyong nakikita ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituin, hawak ko sa aking kanang kamay at sa 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin
at ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. So dito sinasabi isang pangitain tungkol kay Kristo. Hindi yung porkit nakita mo si Kristo ganito na agad. Laging ganito na sinasabing ganito. Kasi si Kristo kailangan na pag-alala natin na siya is tao. Dito kasi nagpakita siya bilang Diyos. Kailangan muna nating pag-aralan na si Kristo ay tao at kung paano siya naging tao upang tularan nating mga tao.